dala-dala po yung passbook. Kinuha po nila yung pera ko sa passbook. Oo. Tsaka ililipat sa kanila. Si Tekram, pinagdududahan po ni Dave pagdating po sa pera. Actually, wala pa pong 3 days, makukuha na nila yung 2.7 million kung talagang sinasabi nilang din nila na gas, diba? Oo. Kung mayaman sila, kung natabi lang nila. Kahit nga bukas na bukas, Yes, pwede kasi sa'yo. Di ba may bank account yes. ka naman Ba't ang tanong, ba't di po nila kayang gawin? Ang tanong, nasan po kasi yung pera? Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babate po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Ito po ay continuation pa rin po doon sa dinidiscuss po natin patungkol po kay Tekram at saka po kay Dave. Kung saan ngayon po ay unti-unti hong nagsasalita po si Dave at kapansin-pansin ho, mukhang against po kay na Tekram. At sa pagkakataon pong ito po ay patungkol naman po sa pera. Na kung saan napansin po natin dito, mukhang iba na ho ang tingin ni Dave kina Tekram pagdating po sa pera. Kumbaga ang dating ho ay parang hindi siya naniniwala na may pera si na Tekram. At ang masaklap po dyan, parang hinahanap po talaga yung pera. Nasaan na nga ba yung pera? At sino nga ba ang may karapatan? So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, konting paalala muna si Kuya Julay, baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Naring kalimutan, Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos meron po tayong Facebook page, pwede naman po nating i-follow at saka po pwede pong i-like. So maraming salamat po sa inyong lahat. At kung okay lang po sa inyo, suportahan sana natin sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at saka po sina Tekram ho, at saka yung kanya mga kasakasamahan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin, ito pong topic natin sa pagkakataong ito, patungkol po sa pera. Na ang tutukuyin ho natin, ito ho yung mga pera na nalikom ho. Kapag ho may mga event, celebration ni Dave, na galing po sa sponsors, at baka ho meron din pong part na galing din po kina Tekram. So sa pagkakataong ito, pag-usapan po natin. Dahil nga po dito po sa interview na naman po ni Brother Jose kay Dave, so napag-usapan po nila ito, pero sa pakikinig ko ho, parang kasiraan po ni Tekram mga kabayan po natin. Siguro po, unahin ko muna yung patungkol po doon sa paglipat po ng account, na kung saan po dito, parang hindi ho masyadong aware ho si Dave. Parang ang dating po dito ay pinilit lang. Eto, panoorin po natin. Nasabi mo rin sa live mo na meron ka talagang pera na worth 3 million na transfer. So, hindi pa yun kasama yung pabunot? Yes. Iba pa yun. So, kung every pabunot ay nagkakahalaga ng 100,000 plus, pinakamababa, magkano yung pinakamababa? Actually, yung pinakamababa pong nabunot ko this last year, maybe 80,000. Nung mga nakaraan? Mga nakaraan po malaki, 16 po mo, 17. Okay. Pero alam ko po, nung 16 ako, ay, 16 ba? 17? Last year lang yun, kung 17 ka. Kung 17 kasi, 17 po kasi, meron akong, ano po yung kapa. Okay. Tapos puro pera. Okay. Yung kasi katulad Superman. Yung kapa. Tapos meron din po worth magkano yun? Hindi ko po abisado, pero nagpas po 100. Ibig sabihin, kasi nakita ko, binibigay mo yun sa kanila. After po talaga ng event or mismong event, after ko po yung binibigay ko po sa kanila. Pinagkakatiwala mo rin sa kanila? Yes po, kasi sabi ko nga po, nandun po yung trust. Okay. Yeah, syempre, nakita ko talaga binibigay mo naman. Opo. Kaya nga ba nagkat po sa 1,000 Inabot ko po sa kanila. Okay. So, anong balita mo doon? Ay, po, hindi ko alam. Hindi mo na alam? Pero, kasi nung before po ako magpa-withdraw nun, before po nila ibigay ng withdrawal slip, hindi po Alin yung withdrawal slip? Yung miniddraw po sa akin 2.7. Yun na yung pinalipat? Yes. Withdraw, tapos pinalipat? Opo. Bali, hindi po siya naglabas ng pera, withdrawal slip lang po. Okay. Transfer? Yes po. Okay. So matotal, kung ating kakalculate, hindi lang 3 million ang pera mo. Yes po. Baka 5M pataas. Actually, sa akin wala na po yung pera. Wala na yan? Wala naman po sa akin yun. Hindi mo na iniisip yun? Opo, ang gusto ko naman po talagang inisipin yung bakit nila nagawa yung gano'n. Ba't nila ako siniraan, ba't nila ako Yun lang po iniisip. Yun na lang yung concern mo, hindi na yung pera talaga? Opo. Pero karapatan mo pa rin yun eh? Opo, karapatan ko, pero ang tanong, mababalik po ba? Mababalik yung? Pera. Kasi? Di ba? Hindi mo rin alam kung makakabalik? Yan din po. Hindi ko rin pala kung nasa na po yung pera. Kasi di ba nga po, sabi po nila, na mismong mga grupo yung kumukuha. I mean, kinukuha po ng mga grupo nila, mga kinukuha. Pero, ang tanong, binigay po ba nila? Kasi balita ko, may mga grupong kumukuha, kaso parang pahirapan kasi hindi daw pwede na isang leader lang yung mag-claim, dapat daw individually. Tanong ko lang po sa inyo, kaya nga may founder Kaya may leader kasi sila yung mangunguna, sila yung kukuha. So supposedly, kung kinuha ng leader,
kung gustong bawiin ng individual, sila yung kukuha. Kukontakin yung Si leader, di ba? si founder. Yes, ganun po dapat. Kaso lumalabas dahil wala nang perang na ibibigay, wala na silang mabibigay. Di ba? Kasi po kasi nung time na yun, may alitan po kami. Nung nangyari yun? Yes, bago pa mag- Ano yung alitan nyo? Di ko na po matandaan eh, pero ang alam ko po magkagalit po kami sa isa't isa. Okay, sige. In short, magkagalit kayo. Tapos yun po. Tapos? Di ko po matandaan kung about sa ano, kung ano yung nangyari. Pero hindi po kami okay. Tapos yun po, naging ano na, yung... ang kasama po nun, si Nanay Jack, yung sa upo. Okay. Punta na po kami ng intern. Nagulat po ako kasi sinama ako. So usually, pag pupunta silang video, di naman po ako sumasama. Okay. So nagulat po ako. Nagano po sila, nag-withdraw. Dala-dala po yung passbook. Nag-withdraw, kinuha po nila yung pera ko sa passbook. Tsaka inilipat sa kanila. Worth magkano yun? 2.7 po. Yung 2.7 Yes. naman na yun, okay. Tapos, dapat hindi ko pipirmahan. Okay. Ang nasisip-isip ko, baka sabubugin ako nila pag hindi ko pinirmahan. Baka nasisip ko lang. May idea ka ng gano'n? Baka lang po nasisip ko na, baka Okay. doing sa amin. Kaya pinirma ko na lang. Pero kung Hindi ka nagtanong o di sila nagpaliwanag bakit ilipat? Hindi na po nagpaliwanag. Dahil lang magkagalit kayo, yun lang yun? Tapos yun po, nagtaka po ako kasi bakit pa kailangan nilang kunin yung pera ko. Eh, tatanong po sana isa may manager kasi kakilala po nila. Okay. Na if ever na hindi ko mang pupirmahan ba yun, is okay lang po ba? Oo. Na hindi pirmahan. Hindi lang po nila makuha. Pero kasi kailangan ko ipirma ko, di ba? Oo. O hindi mag-happen yung transfer kung walang perma. Oo po. Okay. Kasi sa vlog nila, nagawa daw po nilang i-transfer yon with the permission ng mga sponsors. Oo po. Kasi lumalaki daw yung ulo mo. Ganito po yan. Ayan, nagsinangaling ulit sila. Permission of the sponsors, wala po silang kinausap na kahit sino ng sponsor before mangyari yung Before lipatan. mangyaring event na yung lipatan. So ayan mga kabayan po natin, maliwanag ano? Una, ramdam natin na parang may duda po sa pera talaga si Dave mga kabayan po natin. Tapos bukod po dyan, yung paglipat ho ng account, dito po lumalabas na para bang ano po, parang pinilit lang si Dave lumalabas. Parang ayaw niya, parang hindi siya masyadong aware, na parang napilitan na lang po. Kumbaga ho, wala siyang choice. Kumbaga ho, kung anong gusto niya na takram, ayun na lang, wala siyang magagawa mga kabayan po natin. So dito po, kung papansinin po natin, nanamnamin po natin yung sinasabi ni Dave, parang kawawang-kawawa po siya. Parang inapi po siya ni Tekram mga kabayan po natin dyan sa part na yan. At hindi lamang po nagtatapos dyan. Kung inyo pong maaalala ho, yung pera na nasa almost 3 million ho, yung pera nga po na nalikom, na minsan po nabanggit po yun ni Tekram, na narinig natin noon na para bang itatanong muna sa mga sponsors kung yun po ay gusto nilang ibigay pa rin kay Dave, mga kabayan po natin. Pero wala naman pong sinabi si Tekram na hindi na po ibibigay. Pero ho dito, yung usapan po ni na BJ at saka po ni Dave, parang ang dating po dito, parang duda po si Dave na hindi na po ibibigay sa kanya. At hindi lang yun, parang ang dating ho ay duda siya kung may perang pangbigay pa sa kanya. Di ba? So hindi maganda po, panoorin po natin ito. Kasi nagtataka ko po, if ever na yung pinisip nila, ano pong karapatan nila para isipin yung para sa akin? Oo. Di ba? Ang tanong ko lang po, akin yun. Dapat ako yung mismo sarili ko, hindi sarili nila. Okay. Di ba po? Tama po ba? Opo. Tama naman. So, ayan po mga kapambira, just to clarify lang po, yung pinag-uusapan kasi dyan is para malaman po natin na totoo po yung pinag-uusapan na pera, na may pera po si Dave, hindi po yung gawa-gawang kwento lang. Na wag niyo po sanang masamain na para bang mas interesado pa yung mga wakwak. Si Dave, karapatan niya yun eh, di ba? Karapatan niya ni Dave na ma-claim yung tamang sa kanya, yung para sa kanya kasi ano yun eh, malaking bagay na po yun para sa future ni Dave sa pag-aaral, saka binigay ng mga sponsor para kay Dave. Yes. Which is majority naman yata ng mga sponsor is pumapabor sa'yo, di ba? Lalo na yung mga sponsor mo talaga pumapabor sa'yo. Wala ka pa namang nababalitaan na part of that fund na for college ay meron ba? May nabalitaan ka na ba na bahagi dun sa 2.7 na yun na sila yung nagbabawi? May nabalitaan ka ba? Wala po. Wala? Ibig sabihin, alos lahat po talaga sila, willing po silang kunin yung pera. Para ibigay sa Para ibigay po sa akin. Okay. Kasi sila po nagsabi kapag sino po gusto may gumawa ng pera, chat lang po sila. Ngayon chat sila, wala po silang masabi. Nagchat talaga sila sa kala Ramil. Yes. Pero walang response. Bakit kaya ganon? Ang tanong sa ba nila nagamit? Hindi pa naman, sabi naman ng hindi pa naman daw nagagamit kasi may pera naman sila eh. Ba't di po nila kayang ibigay ng Hindi, ganito, kung sinabi po nilang may pera sila, given may pera sila kasi may trabaho sila. Yes, saka may income sa vlogging. Yes, pero ba't yung kinukuha ng mga sponsor yung pera, ba't di nila kayang ibigay ng minsanan? Saka mas mabilisan. Yes, kung talagang hindi nila nagalaw yung pera, kung talagang may pera sila, kung talagang kasi nagalaw nila pero kaya nilang bayaran. Okay, tama. Ba't di po nila kayang ibigay? Binigyan pa po sila ng ng 1 linggo para ibigay yung pera. Oo. Pero di po nila binigay. Sabi ng sponsor? Yes.
Kaya tingnan po natin kung talagang may pera sila, kung talagang mayaman sila. Tapos kaya nila ibigay yung pera, di ba? Actually, yung isang linggo na yun, enough na yun para magtipunan nila yung mga pera. Kasi, i-withdrawin lang naman yan eh. Actually, Kaya nasa safety lang nila yun. Actually, sabi po nila mayaman sila. Wala sisibing mayaman sila. Actually, wala pa pong 3 days, makukuha na nila yung 2.7 million kung talagang sinasabi nilang din nila na gas, diba? Oo. Kung mayaman sila, kung natabi lang nila. Kahit nga bukas na bukas, yes, pwede i-send sa'yo. Di ba may bank account na naman Ba't ang tanong, ba't di po nila kayang gawin? Ang tanong, nasan po kasi yung pera? So yan po mga kabayan po natin, maliwanag. Hinahanap po ni Dave yung pera. Nasaan daw yung pera? Ang dating po, ba't ang tagal-tagal, ba't hindi maibigay-bigay hanggang ngayon? Sabi pa nga po ni Dave, kung talagang may pera, bakit hindi maibigay ka agad? Kumbaga dapat daw, 3 days lang, dapat maibigay na kung talagang may pera. So ang dating po dito, parang duda si Dave, na may pera si Tekram. What? So parang medyo minamaliit po si Tekram dito. So hindi ko po alam kung anong pakiramdam ni Dave nung nakatira siya doon. Lumalabas pa na walang pera si Tekram para pagdudahan niya po na yung pera na yun ay hindi na ibibigay sa kanya. Although ito po ay medyo mabigat na akusasyon po ito mga kabayan po natin. At gaya po ng binanggit ko po kanina, mukhang mukhang ipinapahiya po dito si Tekram. Lalo't ang usapan ho ay patungkol po sa pera. Ngayon ang tanong, marapat ho bang ibigay po kay Dave yung pera? Yung sinasabi ho na nakalaan po sa kanyang pag-aaral. So po pwede po natin i-comment po sa baba kung marapat hong ibigay kay Dave yan or dapat lang munang itago ni Tekram tapos ibigay po sa tamang panahon. O kaya naman, gaya ng narinig natin kina Tekram, itatanong sa mga sponsor kung marapat ibibigay. Pag sinabing babawiin, di isosole. Ano mga kabayan natin? So dito po sa usapin na ito, mukhang masalimuot din po ito mga kabayan po natin. Hindi ko lang po alam ang mga opinion po ng mga viewers natin kung ano po yung pinaka-the best na dapat gawin po sa pera na yan mga kabayan po natin. Medyo po kasi parang hati ang opinion siguro niyan. Yung iba ho na nagagalit kay Dave, sasabihin, wag nyo lang ibigay yan. Kasi medyo bad siya. Wala siyang utang na loob. Ano mga kabayan natin? At maaaring yung iba naman ho, yung mga maka-Dave naman po, ang sasabihin, ay dapat ibigay nyo yan kasi hindi naman sa inyo yan. Sinabi ng sponsor noon, nakalaan kay Dave yan. So bakit nyo po hino-hold? So sa malamang po, hati po yung opinion siguro ng ilan, mga kabayan po natin. Hindi ko lang po alam kung alin po ang mas marami. Yung nagsasabing ibigay na lang yan or i-hold lang muna. Pero kung ako po ang tatanungin, total nagiging komplikado po yung mga bagay-bagay. Kung ako po ang tatanungin, para matapos na po yan, parang gusto ko po ibigay na lang. Paano masabi? Tapos kung sakaling maubos ka agad yan, ay problema na po ni Dave yan mga kabayan po natin. At least kaya ko nasabi yon para ho dito sa part po ni Tekram, hindi na ho sila ma-stress. Kumbaga parang wala na ho talaga. Kung merong mga gamit na para kay Dave, ibigay na yan. Bagamat nung minsan nagpasorbe ho tayo, ang sabi, ipamigay po sa iba, yung mga nangangailangan. Pero kasi po magiging issue pa yan eh. Ang sa akin ho dito para tuluyan ng mawala yan, kung merong mga nakalaang pera kay Dave, mga gamit, ibigay na lang yan. Tapos wala na, tapos na. At least tatahimik na po yan. Kasi habang hawak pa po ni Tekram, yung mga nakapaligid kay Dave, uusisain po yan. Gaya ngayon, madalas na-interview po si Dave. So lumalabas po yung mga bagay-bagay na highlight po lalo. Kaya sa tingin ko po, lalong maapektuhan din po si Tekram. Hindi lang si Tekram, yung mga kapatid niya, asawa niya, pamilya niya, magulang niya, sa mga nangyayari po. Kaya sa tingin ko po, kaya nasabi ko na mas maganda ibigay na lang yan para tapos na. Kasi sakit din po sa ulo eh. Sa nakita ko kasi palaban din kung ano-ano rin po mga sinasabi. Although hindi po natin sigurado kung lahat ng sinasabi ni Dave ay totoo. O kaya ilang percent lang po yung totoo po doon. Yun po ang tanong, mga kabayan po natin. So kung kayo po ang tatanungin, ano po ang opinion nyo? Magkapareho ba tayo o magkaiba? I-comment nyo lang po sa baba. So yun lang po muna siguro ang ating mixing reaction video po. Patungkol nga po dito sa usapin po sa pera. Talagang nakakagulat din mga kabayan po natin. Si Tekram, pinagdududahan po ni Dave pagdating po sa pera. In short po, yun po ang laman ng mga sinabi po ni Dave. So maraming salamat po sa inyo. Kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. Maraming salamat na lang po doon sa mga hindi po nag-skip ng ads po dyan. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay po tayong lahat. God bless po! Bye-bye!